Kumusta mga kamunti? Ngayong araw malalaman nyo kung bakit nirelocate ko itong mga stainless bees namin o ang aming mga lukot. So bali, nauna ko nang ilagay yung ibang mga hive boxes dun sa kanilang bagong shed dito sa kanilang new location. Meron pa akong 4 na hive boxes na hindi pa nalilipat, so yun ang ipapakita ko sa inyo ngayon. Siyempre, suot muna tayo ng bee veil. Ito nga palang veil natin ay nabili ko kay Sir Morota Louis. Yun yung pangalan niya sa Facebook niya. Siya ay from Alaminos Bee Farm sa Laguna. Shoutout pala sa inyo, sir. Sulit na sulit itong veil nyo. At hindi talaga makalusot yung mga lukot natin sa screen ng veil. Yun ang dating problema kasi. So, syempre, wag natin kalimutan mag-gloves para yung propolis hindi natin mahawakan at maimansya sa ating mga damit. So, punta na tayo sa dahilan kung bakit ko sila nilipat dito sa new location nila. So, bali, nung June siguro, nung nasa feral colony pa sila, at tinransfer ko sila sa kanilang hive box. Then, after nun, nung siguro last week naman, nag-inspection ako sa mga boxes nila. So, nagtaka ako bakit parang walang masyadong progress sa colony nila. Wala akong nakitang masyadong propolis, walang masyadong na-harvest na pollen or honey. So ang ginawa ko, nag-consult ako kay Kamalig Beekeeper. Sa kanya ako bumili nitong mga feral colony nila noon. At sabi niya, kulang daw yung forages na nakukuha nila sa location ko, which is yung nasa bahay nga namin. So, pinakita ko sa kanya yung video nung location namin. Sabi niya, kulang na kulang nga. So, dapat daw maraming nyug, maraming namumulaklak na halaman, mga ganon. Kaya, yun ang dahilan kung bakit nilipat ko sila dito sa isa naming space na medyo bukid-bukid pa rin naman. Maraming nyug, yung mga kapitbahay. At maraming namumulaklak na madalas damo. At marami dito mga farmers talaga. Kaya siguro matutulungan din natin sila sa pagpaparami ng kanilang mga ani. So bali, hoping ako na lumakas sila dito. At makapag-harvest na tayo ng honey siguro by January siguro makapag-harvest na ng honey. Bali yun pala yung magiging first harvest natin ng honey kung nagkataon. So ayan na nailipat ko na yung 4 na natirang hive boxes sa shed. So mapapansin nyo, merong para silang nakakulong, no? Kasi pinalibutan ko ng screen wire yung buong shed. So, dahilan niyan is for security na rin. Security purposes na rin kasi syempre para hindi malapitan ng mga manok, hindi mapasukan or maakyat ng mga palaka. Kasi may nakita ko dati na gumagapang na palaka dyan sa shed na yan pataas. So nag-worry ako doon, kaya naisipan ko lagyan ng screen yung palibot ng shed. Naglagay na rin ako ng oil sa paahan ng shed, syempre pang iwas na rin sa another predator nila na mga langgam. Kasi dito pa naman sa lugar na to maraming langgam. Yung mga pulang maliliit
ay yung pulang ano, yung medyo malalaki, nasa puno nakatira. Yun medyo malalaki yun. Kaya nilagyan ko ng oil yung paahan kasi yun din ang recommended ng iba para umiwas na dun yung mga langgam. So pinunasan ko na rin ng oil yung legs nung shed gamit yung paintbrush. Siyempre para in case na maubos yung oil sa baba. So bale, yun lang mga kamunti. Mag-share ulit ako sa susunod kung may mga bago tayong i-share, syempre. So bale no, hindi naman ako ganoon talaga ka-eksperto sa pagbi-beekeeping at sa pagpa-farming, no. So bale, sabay-sabay tayong matuto. Kung meron kayong mga isa-suggest, o i-comment nyo lang sa baba. Titingnan natin kung pwede ba sa akin yon. So ganun lang, no. I-comment nyo lang kung anong tingin nyo dito sa ginawa ko. Tapos i-share ko rin kung anong naging progress nitong paglilipat natin or pagre-relocate natin ng location nila. So ayun, maraming salamat. Bye bye.